kung ano yung sinabi ko doon, hindi ko yung, ay, ganito, ganyan. Hindi ko exact. Ito yung mismong sinabi ko na hindi makakasundo si mentor kasi nasa bangta siya ganito, ganyan. So, saan ako na ganito, ganyan. Ay, sige, dito ka na lang, punta ka na lang sa amin, ganito, ganyan. Tapos ako, syempre, grateful ako. Always akong grateful sa yung mga ka-QD. Kasi tinanggap niya ako. Yun yung totoong nangyari. So, yun. Kaya, nandun siya sa akin. Tinanggap kita. Tama naman, tinanggap niya ako. Dito ka sa bahay. Diba? Magstay ka dito. Okay, yung una pa lang, kasi, wala ina-accuse na nasumbat. O sige, sumbat na talaga to. Kasi nga, ganun na rin naman yung iniisip nyo Hindi sila mahilig. Diba? Hindi nyo naman alam yung kwento, pero kung makapagsalita kayo, akala nyo, alam nyo yung buong detalye nung nangyari. Okay? Hindi naman kasi kailangan mang insulto, hindi naman kailangan mang face shame or kailangan gamitin yung mga bagay-bagay para, alam nyo yun, ba't kailangan yung mga insulto? Ba't sabihin nyo ako ng mukhang aso, ganyan? Grabe, wait lang. Ba't kailangan manumbat? Pag tinulong mo kasi, tulong yon. Hindi mo na... Ba't ka pa Grabe naman siya. Nagkakape kami, Nay. Nandito ako sa airport, ganito, ganyan. Wala ka matutuloyan, sige, pumunta ka na dito. Okay, punta siya doon. Di the usual na ginagawa ng mga kaibigan na igagala mo si bakla. Siyempre, kung saan yung pinakamagandang lugar doon, kung saan yung... Totoo naman, igala niya ako. Totoo naman. Alam mo yon, di ba? To the point na sinasabi mo na hindi fresh yung pagkain ay, na yung isda hindi fresh, na yung gulay hindi fresh. Kasi sa Antique, fresh lahat eh. Hindi ko ganyan sinabi yon. Sabi ko, na hindi siya fresh niya. Kasi mostly na kinakainan talaga pag province ka, fresh talaga yung mga food. So parang na-shock din ako kasi first time nga sa Manila. Tapos ganyan yung, ay okay. Kasi ako hindi talaga kumakain ng mga masyadong pork na tapos mga oily. Gusto ko talaga gulay. May gulay naman at nagluto nga kami, nagsama-sama kami na nagluto kami ng mga salad. So kain kami. Maganda naman yung kain namin. Ano yun? Diba? Ganito yung sabi mo. Alam ng mga tao yan na 3,000 lang yung pera mo dati. Totoo naman. Ayaw mong humiwalay sa akin. Ang gusto mo doon lang sa akin. Na yung natatakot ako, dito lang ako. Kaya ka nga pumunta ng Maynila para magtrabaho, diba? Kasi gusto mo, kaya ka tumigil ng pag-aaral. Kasi gusto mo magtrabaho at gusto mo mabigyan ng magandang buhay yung family mo. Which is tinulungan kita doon. Okay, hindi pwedeng nandito ka lang na. Kailangan mong sumama sa mga CEO na kukuha sa'yo, sa mga endorsement, para may pera ka. Take note, sa Antique pa lang ako, hindi pa ako sobrang, wala pa masyadong nag-view sa live ko. Nag-inquire na sa akin si Ma'am Hera, first brand ko si Ma'am Hera, nag-inquire sa akin na kung pwede nila akong kunin na mag-endorse ng product. O diba? Di na-push kita. Hindi si QD yung nagbigay sa akin nun, which is sila Ma'am Hera, yung mismo nag-contact sa akin para kunin ako as endorser ng product. Hindi pa ambassador. Dami mo ng pera. Di may ipon ka na, nakakapagpadala ka na. Tapos lagi kang nauubusan ng pera. Kasi nga, ang gusto mo lagi, bar. Bar ka ng bar ka dito, bar ka doon. Halos buong poblasyon, alam mo na yung pasikot-sikot doon. Grabe. Ito kasi yon. Nung nagbabar ako, ng mga time na yun, hindi pa yun yung unang punta ko sa kanila. Matagal pa yun, yung mga bar ko, siguro mga September pa, October, ganyan. Yung mga ganong mga, aminan ako nagbabar ako kasi first time ko mag-bar, first time ko maka-experience ng ganon. At alam ni mama at alam nila papa na before ako gumala or before ako gumastos ng pera, secure sila mama dito, walang problema sa bahay, lahat bayad. Kasi dapat ganon naman talaga pag nagtatrabaho ako doon, dapat sila mama okay, yung maintenance, lahat, yung bahay, yung bayarin, lahat dapat bayad before ako mag-bar and kung mag-party man ako. Kasi deserve ko naman yung pinagtrabahuhan ko yun lahat ng mga pera nakinita ko, pinagtrabahuhan ko yun. One thing is for sure na dapat inuuna ko talaga yung family ko, which is yun yung ginagawa ko. So ayan, mga nakasikot-sikot doon. O diba? Sa BGC, may mga video na, bibidyo ka na Doon, kaya galit na galit ako, kaya in-burn na ako. Kasi nga, yung pera na dapat sa pamilya mo, na dapat inuuna mo yung needs mo kaysa sa wants mo, hindi mo naman nagagawa. Tapos ikaw pa yung galit na parang, hindi, kasiyahan. Hindi nga, di ba nag-stop ka sa pag-aaral para magtrabaho, para sa pamilya mo, tapos yun, parang binabaliwala mo naman yung ewan. Okay, eto na, simulan na natin from the top. Okay?
Hindi pa inyo simula eh. Actually, ito na yung unang-unang mga ginawa mo. Lahat sasabihin ko na kasi lumalabas na rin naman yung mga ginawa ko, di ba? Nilalabas nyo, which is iyon, pag nangyayari, public apology agad at alam ko sa akin na mali yun. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko pinapatagal. Oo, hindi naman dapat kasi pinapatagal yun, di ba? Dapat pag nakagawa ka ng kasalanan, yan na naman, susumbat yun na naman na. Bakit parang totoo, yun na yun, leche kayo. Trabaho, pumunta ka dito para sa trabaho, di ba? Binigyan ng trabaho. Hindi mo kaya, sasabihin mo, Nay, tinanggap ko yung trabaho. Kaya mo ba na? Kakayanin, Nay. O go! Sige. Ang ending, napapash ka that time kasi hindi ka naman nga nagtatrabaho. Kasi nga, hindi ka magandang katrabaho talaga. Yun yung totoo, bakla. O, diba? Ang daming ayaw na brand sa'yo. Diba? Totoo yun. May endorsement tayo, may pirmahan, may kontrata. Tinanggal ka kasi hindi ka nga magaling makipagtrabaho. O, diba? Mismong CEO na si Queen Hera. O, diba? Tinanggal ka kasi ipinagkakalat mo na yung produkto hindi naman nakaka-effect, di ba? Hindi ka nga gumagamit, paano yung effect sa'yo? Kasi sinasabi mo yung liver ko, bakit tinanggap mo yung endorsement? Di ba? At ang pangit ba na ipinagkakalat mo, alam ni Queen Hera yan. Kaya galit. Grabe. Okay. Grabe. Sinishare ko na pangit yung product na ini-endorse ko. Isipin nga, kung ako, yung endorser ng product, ibagkakalat ko ba na pangit yung product? Galit din sa isip. Tama ba yun? At kung sasabihin mong sinungaling ako, si Queen Hera yung magpapatunay na totoo lahat ng sinasabi ko, bakla. Amen. Nag-end yung contract ko kay Ma'am Hera kasi okay lahat ng mga ginawa ko. Nag-end yung contract namin kasi natapos ko lahat ng deliverables. Meron tayong isang brand. Okay, trabaho na naman to. Meron tayong pinirmahan. Okay, isang taon tayo. Anong ginawa mo? Diba? Winarningan ka na namin nung una kasi yung CEO kinausap kami. Ay, mga be, ganto ganyan si Puker at sabihan nyo kasi hindi nagtatrabaho ng tama, nasasaway na ako ng asawa ko. Kasi nga, hindi naman kumikita kay bakla. So, bakla, nagko-complain yung sabi yung CEO, si Madam na ganto ganyan, sinabihan ka namin. Okay, Nay, sige, Nay, ganto, Nay. Opo, Nay. Bata pa ako, Nay. Leche! Di ba? Tinanggalan ka na kasi nga, hindi naman talaga ilang beses ka nang sinabihan pero wala kang pakialam. Nagtatrabaho, kakain ka. Nagtatrabaho, tayo ka ng tayo. Nagtatrabaho, may lalaki ka sa labas, sa baba. Grabe. Di ba? Bakla ang trabaho. Yung landi, sa labas yan. Hindi yan, Diyos ko ka. Okay. Nung nag-live kami, kay Ma'am, okay, hindi ko nasabihin yung Nung nagla-live kami noon, ginagawa ko yung best ko, ginagawa ko yung lahat ng kaya kong gawin. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako magaling sa selling pa nung time na yon. Nung nagsimula pa lang ako, hindi ako magaling kung paano magbenta, hindi ako magaling sa lahat. At inaamin ko na hindi ako magaling kasi nga, tinatry ko naman yung best ko para maibigay kung ano yung gusto ng brand. Pero hindi ko kasi 40 yon, hindi inaaral ko pa yung sarili ko. So paano ko siya, hindi ko siya ma-exit yung tama, pero as time pass by naman, nagagawa ko naman siya, naiayos ko naman kung ano yung gusto ng brand. At binigay ko naman, hindi lang talaga siguro ako fit doon sa work na yon, which is mali ko nga na tinanggap ko. Pero ginagawa ko yung best ko para maibigay sa brand yung gusto nila kasi yun naman talaga yung dapat.